Tapos sa puso po kami nagpapasalamat mula po kala Kuya, kala Miss Ka Business at Mr. Ka Business, sapagkat kundi dahil po sa inyo hindi po madudugtungan ulit yung buhay ng papa ko. At alam ko po kayo yung mabuting kasangkapan na binigay sa amin ng Diyos. Unang-una pong pinagpapasalamatan namin, walang iba po kundi yung Diyos na gumamit po sa inyo bilang mabuting kasangkapan. Kung biyaya ang pag-uusapan, ang pamilya ni Kuya Buknoy ang isa sa mga naging mapalad. Dahil hindi lang material na bagay ang ibinigay ng Diyos sa kanila, kundi ang buhay na minsan pang dinugtungan mula sa bingit ng kamatayan. Naging kasangkapan ng Diyos ang ka-business official upang ang pamilya nila na naghihikaos noon ay kahit paano makahahon sa kahirapan. Mula sa pagbibigay ng bagong kagamitan sa paghahanap buhay hanggang sa puhunan na kung iisipin ay hindi madaling makuha ng madalian. Pero hindi rin sila nakaiwas sa mabibigat na pagsubok. Dinapuan ng stage 3B colon cancer si Kuya Buknoy na agad ding nagpabigat sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Pero dahil sa inyong pagmamahal at pagkasangkapan ng Diyos sa ka-business official, na ipaabot sa kanilang pamilya ang inyong tulong at pagmamahal upang makabangon muli at lumaban sa buhay. Sa pagkakaloob din ng bagong oportunidad ng ka-business official, sila man ay nabiyaan ng pagkakataon na maibahagi ang kanilang buhay nang sila ay mapagkalooban ng YouTube channel na kalaunan ay mabilis ding na monetize. Kaya ang Kuya Buknoy ngayon ay matapang na lumalaban sa hamon ng buhay. Mapagpalang araw sa ating lahat. Wala akong makita. Ano itsura ko dyan? Wow. Ayan. So, dito kami ngayon sa SM Caloocan at ganito ang aming get up. Saan? Sige. Ganito ang aming get up ngayon, no? So, meron kasi kaming gagawin ngayon mga ka-business at magja-jogging kami. Tututuparin namin yung isa sa mga New Year's resolution namin na makapag healthy living. Pero ngayong gabi lang. Hindi. Actually, nung last year, di ba, nakailang attempt tayo. Maraming beses. Maraming beses kami nakapag-jogging mga ka-business at dumating pa sa point na sunod-sunod na araw kami nagja-jogging. So, siguro mga 2 araw na magkasunod. Kasi isa pa yung sa may sa may likod ng bahay, yung mahaba yung takbuhan natin doon, di ba? Kaya nag-jogging din kami doon, tapos di na nasundan. So yun bago yun, pakita ko lang sa inyo yung mga suot namin. Ito, sando lang. Ayan, tapos for sa aking sapatos, gusto ko lang bigyan ng mahalagang point itong aking sapatos na to. Ayan, makikita nyo. Adi Zero. Hindi ko alam po anong version to. Ito ba yung sapatos na nginat-ngat ni Gio yung box? Oo. Kaya hindi nabenta ni Kuya? Oo. Ito mga ka-business, bigay na to ni Papa Dins. So, Na dapat ibebenta. ito yung shoutout ko kay Papa Dins, no. Kasama ko siya nung binili namin to nung gabi na yon. At nung gabi na yun ay siya ay broken hearted. So napakagaan niya. Ayan hawak mo mga sobrang gaan. Hindi pa nagagamit yan. Hindi pa nagagamit kahit isang beses. Yan ang naman mga ka-business. Sa selas. Ayan shoutout kay Papa Dins, Pops. Thank you sa sa sapatos na binigay. Thank you kay Gio kasi nginat-ngat yung box. Gusto na ibenta ni Pops kasi marami na siyang sapatos. And then yun nga, nung time na ibebenta na, hindi na mabenta kasi nga wala na yung box. Kasi ginat-ngat nga ni Gio. Kaya ngayong gabi gagamitin natin to mga ka-business. At yung kay Miss Jal, pati niya na sa'yo. Ito. Yan Yan, ito yung, nagamit na to mga ka-business. Pangalawang beses ko pa lang to gagamitin mga ka-business. yung Nike niya. At mag-iisang taon na to sa akin. Running shoes din siya. Magkano din in fairness Running shoes. Ano ba to? Nike. Tapos nakakatawa mga ka-business kasi nung binili namin yan, kasama namin sila ate, yung asawa niya, tapos kapatid kong bunso. Kasi mama, kaya kami tatlong magkakapatid. Hindi ganyan. Parehas kami ng sapatos tatlo. Pare-parehas. Tapos meron din akong daladalang
mga kabis. Shoutout naman kay mama. Ito, ma, pero muna kami raketa mo ha. Naglalaro lang kami. Itong badminton mga kabis. Galing Decathlon. So matagal lang hindi nagamit. Kaya ganito Dumi siya. nga. Marumi. Pero maganda to, solid to. Raketa nga to. Galing ng Decathlon. And then, so yun, bago tayo mag-start, no, mga ka-business sa ating fitness journey. May gusto lang akong i-share at gusto lang din akong linawin. Siyempre yan, napanood nyo na po yung bahagi ng kila Intoy. At ito naman may shoutout kila Boss Intoy, no? Sana napanood mo yung vlog. At yun, feel free to message lang kami kung may gusto kayong sabihin, at open naman yung aming mga linya sa inyong pakikipag-communicate, no? Ayan, ito nga, sunod natin tong sila Ate Mengay at si Kuya Buknoy, no? Ito kasi sila yung recently namang umalis di ba? So, hindi naman sila umalis, no? Actually, kaya sila nawala din sa Falcon. At ito yung pinaka naging punot dulo ng lahat-lahat lang bagay. At inaamin namin sa inyo mga ka-business, no, na hindi naging maganda yung separation ng ka-business family at pamilya ni Kuya Buknoy, no, mga ka-business. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na nagkaroon ng talagang hindi pagkakaunawaan. Si Mama Ka-Business at si Mama Ka-Business at si Ate Mengay. At naging dahilan nun, one time kasi si Ate Mengay pumasok sa bahay na lalabas siya, ganyan. Tapos napagalitan siya ni Mama, no? Bilang isang amo, syempre, may mga times din na kapag may mga bagay na hindi nagawa ng tama, yung pinapasahod, syempre karapatan ng isang amo na mapagsabihan yung kanyang kasama sa bahay, di ba? Normal na nangyayari yun, no? Kahit naman sa hindi lang sa larangan ng pagiging kasambahay, sa bahay mismo, sa buong pamilya, ikaw ay mapagalitan ng iyong pamilya, ng iyong magulang, ay walang problema, di ba? Kumbaga natural na nangyayari. At yun din sa corporate world, di ba? Kung ikaw ay namamasukan sa labas bilang isang call center, bilang isang empleyado sa isang malaking kumpanya, di ba, mga ka-business, yan ang natural na nangyayari at natural din na emosyon ng isang tao ang siya ay magalit at mapagsabihan, no? Ngayon, si Mama Ka-Business ay hindi naman yan magsasalita ng walang dahilan. Hindi ka naman yan pagsasabihan ng walang dahilan. So, ang punot dulo nun, mga ka-business, ay nung umuwi kasi sila Mama at si Papa nung time na yon, ay hindi alam ni Mama na si Ate Mengay ay masama pala ang pakiramdam, na nagpe-preserve siya ng energy niya. Kaya lang, hindi alam ni Mama yon, at nang nadatnan ni Mama ay isang magulo at makalat na bahay na kung ikaw naman di ba? Kung ikaw isang tao or isang nanay, ganyan. Pag uwi mo sa bahay, sobrang kalat, di ba? Parang nakaka-frustrate. Parang imbis na magpapahinga ka, yung mararamdaman mo ganito pa, di ba? Yung mararamdaman mo is parang mas lalo pang pagod ka na nga sa labas, pag uwi mo pagod ka pa ulit, ganyan. Kasi nga sa mga nakikita mo mga kalat ay sobrang dami talaga. Tapos naglalabas sa Ate Mengay noon, tapos yung paligid niya Ate Mengay ay makalat, ganyan. So parang si Mama, since high blood nga po si Mama, mga ka-business, pasensya na kayo, at totoo po yun na high blood talaga si Mama. Nakita, napagalitan ngayon si Ate Mengay na bakit ganito ganyan. So nakapagsalita ng hindi maganda. At ayun, so lumipas na yung ilang araw, no, mga ka-business, ay gusto naman na rin na maayos ang lahat, di ba? Syempre nga nung napagsabihan ay sumama ang loob ni Ate Mengay. Hindi, syempre maaaring hindi niya nagustuhan yung kanyang pananalita ni Mama, yung pagtanggap niya sa mga pananalita ni Mama. Ngayon gusto nang makipag-usap sana kasi pamilya, di ba? Inaanyayahan namin sila sa bahay, no?
punta na kayo dito, makapag-usap na kayo, mag-usap na tayo, ganyan. Mga pinakabig pa rin sila papalapit. Ngayon na ayaw talaga nila. Lumayo yung loob nila sa amin dahil dun sa pangyayari na yun. Ngayon, napagdesisyonan kasi nga biglaan din, no, na-propose din si Papa Dins noong December 4 at 5. December 4 or 5 kasi mansari nila 4 eh. So 4 yun, proposal. So kailangan maghanda sa kasal na darating. So ang nangyari, nagkaroon din ng schedule na si Ate Jai o si Jai, kapatid ni Ate Jam, ay may ibang bansa na. So yung tinitirahan nila Ate Jam doon ay wala na siya makakasama kasi wala na si Ate Jai. Si Jai. So pansamantala, mga kabisnes, mapapanood nyo naman yun sa vlog ni Papa Dins, no? Ay kailangan ng matitirhan ni Ate Jam pansamantala doon sa Falcon sana. So nagkataon lang, parang coincidence lang nangyari lahat-lahat ng bagay. So hindi namin sila pinaalis doon dahil galit kami sa kanila. Kasi ang usapan naman talaga dyan sa Falcon, yan, nakatira dyan si Bay, noon si Kuya Burnok, ang tumira dyan, si pamilya nila Ate Mengay ni Kuya Buknoy. Ang usapan dyan, mga kabisnes, ito para sa kalinawan ng lahat, no? Kinupkup sila dyan sa bahay na yan para matulungan sila na makatipid sa pagbabayad ng upa, kasi nga para makabuelo sila dun sa kanilang, or makaibsan dun sa kanilang mga gastusin buwan-buwan, dahil yung sinasahod nila sa YouTube ay halos kulang or talagang kulang, kasi nga si Ate Mengay ay namamasukan pa sa, lalo na nung time na dumating pa yung point na si Ate Mengay namasukan sa iba, di ba? Pumasok sa iba kasi nga malaki daw yung sahod, ganyan, talagang natatanggap na yung sahod. So ayun, mga kabisnes, ang usapan dyan ay kapag gagamitin na yung bahay ay magkasabi kami sa kanila na maghanap na sila ng maupahan. So ganun ang nangyari, no? Bakit mo nakikinig ka lang? Wala naman ako masabi. Bakit? Wala. So ayun. Siguro pinagkatawanan yun ni Dari. Hindi. Kasi mga kabisnes, nag-inedit ko, ako nag-edit nung nung vlog ko dun kila Intoy sa part na nila Intoy. May pinagtatawanan kami doon, yung kumakain tayo ng McDo. Tapos dinuktong ko doon yung last year na sinabi natin na hindi na tayo kakain ng McDo. Kala ko. Basta mapaparod. So yun na nga, pasensya na, na-distract ako. So yun na nga, nung sinabihan namin sila na kakailanganin nilang makapaghanap ng mauupahan, ay gusto namin na may magkaroon ng maayos na separation, no? Gusto pa rin namin silang matulungan na yung paglilipat nila ng bahay ay maayos at matulungan namin sila na ito pinagamit ko itong pick up, mga ka-business, nung time na yon. At kaso si Ate Mengay ay ayaw raw niyang magpa-vlog sa hindi namin alam na dahilan. At isa lang naisip naman namin noon nung time na yon ay talagang masama loob na sa amin dahil doon sa pangyayari nung napagalitan siya ni Mama. At yun, so, medyo tumagal yung gano'n na sobrang lamig ng samahan. Sobrang yung samahan ng loob nila sa isa't isa ay inipon nila na hindi na pag-uusapan kaagad kasi nga lumalayo yung isa kahit anong kabig mo, yung isa lumalayo. So talagang ibis na maging okay, talagang lumalala. So ayun, nung time na lumilipat na sila ng bahay, nagpa-vlog si Papa doon. Tapos nung nagpa-vlog si Papa, lumabas pinahawak ni Papa yung camera kay Bay Papaya. Ito, mga ka-business, may video to nung talagang nangyari, pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi masyadong magulo. At isa pa, para protektahan na lang din yung isa't isa kasi syempre may mga pinagsamahan din naman di ba? Yun na lang yung i-treasure natin, yung naging bonding, yung naging samahan ng kanya-kanyang pamilya, di ba?
So, ayun, nung si Bay na yung may hawak ng camera, bumaba si Ate Mengay. Tapos nung bumaba siya, sumigaw-sigaw siya. Ganyan. Na, ay, naku Bay, huwag mo itutok sa akin yan. Ayaw kong magpa-vlog. Kumanon siya. Tapos, nung bumaba siya nung time na yun, pinapagalitan niya si Kuya Buknoy. Kasi malakas yung boses niya. Maraming nandun nung time na yun. So, medyo magulo na yung time na yun. So, narinig ni Mama nung time na, pasensya na kayo mga kabisnes. Talagang magulo talaga yung nangyari. Kukwento ko na lang din sa inyo. Kasi yun naman talaga totoong nangyari. Yung nangyari nung time na yun, nung lumilipat, medyo nagkagulo nung time na yun. At yun, simula nun, yung vlog ko nung sa channel ni Papa, yung paglipat nila Kuya Buknoy ay hanggang doon na lang yun, yung time na yun na diba sinabi ko na kung may problema itatawag sila sa amin, ganyan na kasi gusto namin iparamdam sa kanila na hindi sila pinalayas, hindi sila pinaalis at hindi sila tinanggal sa ka-business family, no? Kasi kami mga ka-business, sasamahan namin sa pamilya namin kapag may problema, talagang mag-approach talaga kami sa isa't isa. Talagang sasabihin namin sa inyo kung anong problema. Hindi kami magpaparinig sa Facebook, magpo-post sa Facebook ng mga nangyayari. Kasi problema namin sa amin lang 'yon, no? At ayun, yun yung naging dahilan ng pag-alis nila Kuya Buknoy. At ayun, nakakatuwa naman din kahit paano ay sila nandun na, kahit malayo na sila sa amin. Ayun, meron silang balita ko may L300 na daw si Kuya Buknoy sa vlog nila, di ba? Kasi nanonood pa rin kasi ako mga ka-business nakita ko may sa thumbnail nila na may L300 na daw sila. Pero hindi ko lang sure kung darating yung L300 kasi yun yung nakalagay sa sa thumbnail, no? At yun naman, yung nababanggit naman din kasi sa akin ni Kuya Buknoy yun, na yun ang talagang pangarap niya. At yun, sa awa tulong ng Panginoong Diyos, no, mga ka-business, gusto ko lang din magpasalamat kay Kuya Buknoy kasi syempre siya ang naging isa sa mga boses ng KBF, di ba? Ng ka-business official, sa paraang nakagawa siya ng maraming mga magagandang kanta. No, shoutout sa iyo Kuya Noy, salamat ng marami sa iyo. At yun naman mga ka-business, lahat ng kantang ginawa ni Kuya Buknoy ay talagang tumanim sa puso't isip namin. Ako talaga. Oo, hindi namin yun binaliwala, hindi namin yun binasuran. Appreciate namin yun at yun ay well compensated mga ka-business. Bawat isang kanta na ginawa ni Kuya Buknoy sa ka-business official, sa ka-business family, kay Papa Dins TV, lahat yun well compensated mga ka-business. At na-appreciate namin. At hindi na mabubura yung kanta na ginawa ni Kuya Buknoy. At hindi lang siguro namin kayang bitawan is yung mga samahan, no? Nung si Kuya Buknoy na sa bahay, kahit na sila ay si Kuya Buknoy nag-iba na ng pangalan ng YouTube channel, nakalagay doon The Journey yung pangalan ng channel. Hindi ko kasi Nakalagay dun sa dulo, The Journey. Siguro yun na yung pinaka-start din ng kanilang paglipad, diba? Kasi ayun nga mga ka-business, yun nga, kagaya ng sinabi ko Kuya Intoy, diba? Sila man ay nagnanais na umunlad sa sarili nilang pamamaraan, sa sarili nilang mga paa, diba? At salamat sa mga ka-business na tumulong din sa kanila, na kahit na sila ay naging malayo sa amin, na bumukod man sila, ay ramdam pa rin nila yung pagmamahal ng mga ka-business na patuloy na sumusuporta, na hindi nangiiwan, na kahit anong problema yung dumating ay talagang andyan nakaalalay. Sa mga sponsors na talagang tumulong din sa kanila, salamat ng marami sa inyo kasi natulungan nyo kami at si Papa na matupad yung kanyang pangarap sa bawat isang kagwang na maging maunlad ang buhay at magkaroon ng isang matatag na hanap buhay, na
makatatayo sila sa sarili nilang paa at maging matagumpay sa buhay, no, mga ka-business. Salamat ng marami sa inyo. Syempre salamat din kay Papa at kay Mama sa inyong paghubog sa talento, lalo na sa parte ni Kuya Buknoy, no, kasi di ba may talento si Kuya Buknoy sa pagsusulat ng kanta. At hindi lang nun, salamat din ng marami sa inyo kasi bawat isang kagwang ay kayo yung naging tagagising nila, na mas lalo nilang nakilala yung sarili nila na may ganito pala silang talento na dapat i-share, dapat isiwalat sa buong mundo, lalo na yung sa parte kay Buknoy na mahusay kasi talaga eh. At talagang si Kuya Buknoy ay walang masamang tinapay sa amin, kasi nga si Papa at si Kuya Buknoy ay talagang magkaibigan. Kasi nga, di ba, nung time na si Kuya Buknoy ay naoperahan, lahat ng bagay na kaya naming ibigay sa kanila at itulong, hindi kami nagtikom ng palad sa pamilya nila. Simula nung naoperahan siya, yung pagtapos ng maoperahan, at nabigyan sila ng hanap buhay sa pagtatalipa pa. Maraming bagay, no? At sana, yun nga, message ko lang sa'yo, Kuya Noy, no? Hindi naman kami nanunumbat sa inyo, at kayo ay malaya sa sarili ninyong kagustuhan. Gusto ko lang ay wag din yung makakalimutan sila Mama at si Papa na talagang nagsakripisyo rin para din sa inyo. At yung respeto na binibigay namin sa inyo ay ibigay nyo rin sa kila Mama. Kahit wag na sa amin, no? Kila Mama na lang, kasi ayun, yun naman kasi dapat eh, diba? So, anong pinapalabas ng vlog natin na to? Na, ayun, ang dahilan kung bakit umalis sila kayo. Pero clear na rin natin na in good terms naman na lahat. Ngayon naman, mga ka-business, ay maayos naman na lahat. At, okay naman, yung sa amin kasi... Pansinan na rin. Yung sa amin mga kanilang mga anak ay walang problema sa amin, no? Nag-uusap naman kami. Okay kami ng okay mga pa rin lahat. anak nila, Timeng. Tapos si Mama at si Papa ay pumunta rin doon sa bahay nila, sa bagong bahay nila. Hindi na naka-vlog yun, mga ka-business, pero nagkausapan na sila, nagkayakapan na sila. Okay na lahat, no, mga ka-business. At yun, sana patuloy nyo pa rin suportahan yung pamilya nila Kuya Buknoy, no? Kailangan po nila yan para din sa kanilang mga anak, sa pamilya nila, lalo na kay Tinay. Yun, shoutout kay Tinay, yun, isa rin sa mamimiss namin. At yun. Kaya tama na sana yung mga comment ko. Yun, yung mga comments, ang galing mo Yun nga yung gusto ko anong pinaparating ng vlog. yung mga comments, mga bad comments sa amin, at lalong-lalo na bad comments kila Kuya Buknoy, please, maawa kayo. Itigil na lang. Kasi okay na. Kasi okay na hindi lang talaga hindi lang naka-vlog, pero okay na. Opo, mga ka-business. Kasi hindi naman lahat kailangan namin i-vlog, pero iba kasi kailangan namin bigyan ng linaw. Dahil nagkakaroon ng misinterpretation at nagkakagulo kayo. At ayaw namin kayo na mga nanonood sa amin, mga nagmamahal sa amin ay nagkakagulo, no? At itong 2026, linisin natin lahat, linawin natin lahat, no, mga ka-business. Salamat ng marami sa pagsama sa amin. At siguro yung ibang mga kanta ni Kuya Buknoy ay ipaparinig ko muli sa inyo. At ipapakilala kong uli sa inyo sila Kuya Buknoy. And panoorin nyo na lang, no? Alright, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Let's go jogging. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold.
ang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao, kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno